Pataas ng pataas o pamahal ba ng pamahal ang electric bill mo sa iyong farm? O baka naman hanggang ngayon, wala pa rin koneksyon ng kuryente sa inyong farm? Ngayong episode, mai-inspire ka na pag-aralan na rin na mag-setup ng sariling solar panels para sa iyong solar-powered aquaculture setup. Dito sa Malasiki, Pangasinan, dinalaw natin ang isang backyard aquaculture farm na solar-powered na. Makikilala natin si Bernard, isang licensed electrician na nag-setup ng solar-powered para sa kanyang aquaculture setup at nadamay pa ang pagsusupply ng kuryente para sa kanilang bahay. Ito pong setup po is powered by solar na po siya. Lahat po ng kuryente ginagamit dito kasama po yung bahay namin is naka-solar na po talaga siya lahat. Isa po yun sa pinaglaanan ko po ng pera para makapag-invest sa solar. Kasi importante po talaga yun. Sa aquaculture, napaka-importante ng kuryente, lalong-lalo na para sa water pumps at aerators. Pag walang kuryente, mataas ang mortality at siguradong patay agad ang inyong alagang isda o hipon. Kaya naman kasama na talaga sa budget ang pambayad sa konsumo ng kuryente. Ito pong setup po ng solar panel, 3 kilowatt system at saka 24 volt system siya. Ang nasusupply niya dito ng lahat ng aerators, tsaka ng mga filtrations, mga submersible pump. Dito sa farm na ito, solar power na ang ginagamit ni Bernard. At ang kagandahan, nadamay na ang kanilang bahay na masuplayan ng kuryente gamit ang solar panels. Pwede po tayong makapag-set up ng ating aquaculture system na merong solar powered, no? Dating 8,000 pesos daw maabot to 9,000 pesos ang kanilang electric bill. Ngayon nadamay na pati yung kanilang TV, washing machine, ano pang appliances na napapowered up. Isang aircon po, tsaka lahat po ng ilaw namin. Ngayon po, ang konsumo na lang po namin sa kuryente namin is 1,500 to 2,000 po. Wow! Galing! Mapabibilip ka din sa napakalinis na modern setup ng kanyang Molly Farm. Pakinggan natin ang pagbabahagi ng isang dating OFW na ngayon pangarap ng makapag-export ng quality ornamental fish na pinag-aralan at lalong pinaganda ang sistema at solar-powered pa. Don't forget to like and subscribe. Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode naman, makikilala natin ang isang makisig at syempre innovator. Alam nyo po ba ang kanyang setup dito sa kanyang aquaculture, nag-aalaga ng mga molly ay solar powered. Na nadamay pa ang kanilang buong bahay, nakakapagtipid na ng kuryente. So, very inspiring po yan. Pakinggan nyo po ang pagbabahagi ng ating very young entrepreneur at hobbyist na ang kanyang sistema malinis na tubig at syempre ang pinakamaganda is solar powered. So pakinggan po natin ang kanyang istorya kung paano siya na-inspire at nagsimula na magkaroon ng ganitong setup, pinagkagastusan dahil gustong magkaroon ng dekalidad na produkto na pwede nating ipanglaban sa export. Yes po. Ang ating mga dekalidad na isda. Tama ba? Tama po. Ako po si Bernard Candelaria. Dito po kami ngayon sa Barangay Apaya, Malasiki, Pangasinan. Dito po sa likod namin, naisipan ko po magpagawa ng ornamental fish farm. Mga mollies po at saka mga gapi. Pero susubukan din po natin mag-breed ng mga monster fish tulad po ng arwana, alligator gar, ganun po. Nagsimula po ito ng 2017. Hindi po ganito yung setup ko dati. Simula din po ako sa palanggana, sa reptab, hanggang sa naisipan ko yung gusto ko, naiiba naman po yung sa akin. Kung may tinatawag po tayo na Thailand setup, may tatawagin din po tayong Philippine setup. Ito pong tab ko po is nagre-range po siya ng 3,000, isa po. Ang sukat po nito is 1,200 mm by 950mm po. Ang mayroon tabs po ako ngayon is 18 pieces at may parating pa po na 12 pieces na parating po na in-order ko po sa supplier ko po. Napili ko pong negosyo tong ornamental fish kasi mula nung bata po ako, mahilig na po talaga ako sa pag-iisda. Hanggang sa nagbinata, hanggang sa naging 25 years old po ako, talagang hilig ko po ang pag-iisda. Naging passion ko po na talaga siya. At saka kahit na kumita man po ako hindi, masaya po ako sa aking ginagawa. Ang hawak ko po ngayon mga strain na mga veiltail, mga platinum king balloon po,
na full mass. Talagang kumukuha din po talaga ako ng idea sa ibang breeder. Tulad po nung Platinum King Balloon Molly na tinatawag po nilang PKBM is talagang nagmahal po talaga siya. Yung sinasabi po nilang full mass is nagre-range po siya ng 2,000 to 3,500 po per trio. Lalo na po yung veil tail, talagang mamahalin din po kasi. Ini-import din po kasi siya galing Vietnam sa Thailand. Ang klaseng setup ang naisipan ko dito is more on filtration talaga siya. Tapos hindi na ako maglalagay ng mga aerators kasi yung flowing ng tubig, nagke-create talaga siya ng oxygen. Lahat po ng mga tab ko po dito ay may filtration po lahat. Tapos ang advantage kasi ng may filtration ng mga isda ay talagang lumalabas yung ganda nila. Lalo silang nag-groom, tsaka malayo sila sa sakit kasi nga may filtration. Kumbaga sa tao, kailangan natin ng malinis na hangin. Kung sa isda, malinis din na tubig. Ang advantage nitong setup ko is hindi ka na mapapagod mag-water change kasi kumbaga minsan sa 3 buwan o 2 buwan, minsan mo na lang linisan yung tubig nila kapag yung talagang sobrang kapal na ng lumot. Pero yung problema mo na mag-water change ka 3 times a week, hindi na kailangan yun dito sa setup ko. Noon po kasi yung talagang breeding system ko po is maputik po, ganyan, madumi. Talagang nakaka-stress din po talaga siya tingnan. So naisipan ko po gumawa ng ganitong setup, yung maayos po sa paningin at saka dahil passion ko po talaga sila, yung pag-aalaga ng isda. Talagang, kumbaga, naging stress reliever ko na rin po sila. Kumbaga, yung makikita ko po sila ay nasa magandang tub, magandang lagayan, is talagang nakakatanggal din po talaga ng pagod. Ang katuwang ko po sa ginagawa ko po dito yung panganay po naming kuya, si Kuya Wilkins, tsaka yung magulang ko po na si Mama Elena, tsaka si Uncle Jack, ay talagang tinutulungan din po nila ako dito para mas mapabilis tsaka mas maayos po yung mga ginagawa namin dito sa likod. Ito pong setup ko is powered by solar na po siya. Lahat po ng kuryente ginagamit dito kasama po yung bahay namin is naka-solar na po talaga siya lahat. Isa po yun sa pinaglaanan ko po ng pera para makapag-invest sa solar. Kasi importante po talaga yun. Kasi isa nga po akong electrical contractor. Marami po akong kalaman tungkol sa electricity. Naisipan ko pong i-convert na lang yung solar sa farm ko at saka sa bahay namin. Kaya isang source na lang po sila ng electricity. At ang advantage po niyan, bukod sa tipid sa kuryente, ay tuloy-tuloy po talaga yung daloy ng kuryente namin. Kahit na mag-brownout po, ang mga aerators namin ay tuloy-tuloy pong gumagana. Ang konsumo po namin, sa pagkakaalam ko po at nakita ko sa bill namin nun, is 8,000 to 9,000 po. Ngayon po na nagkabit po kami ng solar, umabot na lang po siya ng 1,500 to 2,000 po. Ito pong setup ko ng solar panel, 3 kilowatt system at saka 24 volt system siya. Ang nasusupply niya dito ng lahat ng aerators, saka ng mga filtrations, mga submersible pump, at saka yung mga buong ilaw ng bahay namin, at saka sa isang aircon, washing machine, TV, at saka mga electric fan. Ito pong solar system natin, kapag hindi po siya calculated yung mga materials na gagamitin po natin like yung inverter tsaka po yung mga batteries, is mas maliit po yung lifespan po nila. Dapat po siya is calculated po talaga siya. Compatible po sila sa kanya-kanya nilang mga parts. Like po yung inverter, dapat compatible po siya sa gagamitin mong batteries. Kasi may mga lifespan din po sila. Tulad po nung sa akin, 15 years po yung lifespan niya. Kung sakaling hindi po siya compatible dun sa inverter, baka magiging 5 years na lang po siya o kaya mas mababa pa. Madali pong masira. Ito pong setup ko po is ang gastos ko po dito, nagre-range po na siya ng 500 to 700,000 na po. Kaya umabot po siya ng ganung presyo kasi tulad po nitong roofing ko is pumapatak na po agad siya ng 120,000. Ito pong solar setup ko is gumastos po ako ng 170,000 po. Hindi pa po kasama ang labor doon kasi ako po mismo ang nagkabit. Tapos itong mga gamit ko pong tab ay hindi po talaga siya mumurahin. Talagang may presyo din po talaga siya. Yung ROI po nito is talagang ilang taon pa po bago bumalik. Pero ang habol ko po kasi dito talaga, yung kakaiba po sa mata ng mga tao. Kasi itong setup ko po yung talagang malinis po talaga tignan. Tsaka naisipan ko po talaga na maging kakaiba siya sa mga ibang breeding system ng ibang mga nag-aalaga din po ng isda. Siyempre, hindi natin palalagpasin na ipakilala ang brother na katuwang sa pagwe-welding ba o anumang setup dito. Yung kanilang setup po dito, by the way, is
na-hire lang nila is yung nag-set up nung or gumawa ng kanilang bubungan. Pero yung mga estante, yung mga pipings and all, silang dalawa pong magkapatid ang nagtulungan. Ano pangalan niyo, sir? Wilkins po. Wilkins, Apo. yung drinking water. Parang ganun na po, pero Ayan, sir, ano ba yung support na binibigay mo sa kapatid mo? Bunso ba sa kapatid? bunso ko po siyang kapatid. Bilang katuwang niya sa pagtatayo nitong farm ng isda na imbis na kumuha po siya ng ibang tao, ako na lang po. Bali, kami pong dalawa yung nagtutulungan para matayo namin tong farm. Kung nakikita niyo po itong nasa likuran namin, ito na po yung nabubuo namin unti-unti. Hindi pa po siya tapos pero malapit-lapit na rin. No? Malapit-lapit na. Opo. Ayan. Very inspiring kasi kaya palang gawin, no? Na kayo-kayo lang din. And then, nakaka-inspire kasi well invested po sila sa mga equipment, sa good gears, yung mga close-up natin. Talagang bumili sila ng mga power drill, power tools, may naka-gloves pa. Kayo po ba may background din kayo sa pagiging electrician o tubero? Wala naman po. Pero kahit paano, alam ko naman gumamit ng martilyo kahit. Ayan. At sino bang mas skilled sa inyong dalawa? Siya po. Ayan. So natututo kay Bunso, baligtad. Parang ganun no. Undergraduate po ako ng electrical engineering, pero isa po akong certified na electrician. Nagsimula po yung journey ko nito since 2017 po. Naisipan ko pong mag-abroad kasi maliit po yung area ko dati, tsaka hindi po ganito yung setup ko dati. Nagsimula din po ako sa mga palanggana, sa ref tub, hanggang sa naisipan ko mag-abroad para mag-invest sa ganitong passion. Dati na po ako nag-aalaga ng isda at ngayon kumikita din po talaga ako dati ng nagre-range po siya ng 14,000 a day. Yung mas lalo po yung kasagsagan po siya ng pandemic, lalo na't yung mga tao wala pong magawa sa bahay, doon po talaga nag-boom yung mga ornamental fish. Ganito po yung nangyari na medyo modern na po siya, inaasahan ko po na dadagsain po tayo ng tao dito, makilala po tayo, at para makipagsabay din po tayo sa mga nagbe-breed sa ibang bansa tulad po ng Vietnam, ng Thailand. At kung sakaling masuportahan po tayo ng gobyerno is makapag-export po tayo ng mga ng mga isda natin galing dito sa Pilipinas. Dito po sa atin sa Pilipinas, base po sa nakikita ko at sa mga nakikita ko po sa mga kapwa ko breeder, is kaya na po natin makipagsabayan sa kanila. Kasi may nabalitaan po ako na tulad po ng ibang bansa ng like Indonesia, Vietnam, is kumukuha na rin po sila sa atin ng mga isda. So ibig sabihin po nun, yung quality po ng isda natin dito is na-appreciate din po sa ibang bansa, kaya po sila kumukuha dito. Isa po sa nakikita kong dahilan kaya nag-aalaga din po sila ng ganito sa stress din po kasi. Minsan, sa hirap ng buhay, sa mga problemang dumarating sa buhay natin, is naghahanap po tayo ng libangan. Isa na rin po yung pag-aalaga ng isda. Pagtanggal po talaga siya ng stress. Minsan, pag nagpapakain ka ng mga isda, nalilimutan mo yung mga problema mo. Tapos, nakakaalala ka ng mga memories na tulad ng bata ka, nabilihan ka ng isda ng papa mo. Ganyan po. Isa po yun sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto po nila mag-alaga ng mga isda. Tuwing pinapakain ko po sila, tapos napaparami ko sila, talagang nakakaramdam po talaga ako ng saya. Lalo na kapag nung naalala ko nung bata ako, nagsisimula lang po ako sa mga, maski botete nga po dati, naalagaan ko. Hanggang ngayon po, na ganito na yung setup ko, talagang tuwang-tuwa po sa kanila. Lalo na pag napaparami ko sila, nakakabili po ako ng mga mamahaling strain, ganyan po. Natutuwa po ako. Nalilimutan ko din po yung mga masasakit na nangyari sa buhay ko. Talagang nalilibang po talaga ako. At yung mga magulang ko po talagang natutuwa din po sila kapag nagpapakain po sila dito ng mga isda. Kasi nalilibang din po talaga sila. Para sa mga kabataan na tulad ko is kung ano po yung passion natin, yun po ang sundin natin. Tulad ko po na ito pong passion ko isdaan, talagang pwede pong gawin natin itong negosyo. At saka isa po sa advantage po nitong ganitong hobby at saka negosyo po is talagang malalayo ka po sa mga masasamang bisyo, tulad ng pagdodroga, imbis na makipag-inuman ka sa labas, ganito na, mag-aalaga ka na lang ng isda, magkakaroon ka po ng mga kaibigan sa iba't ibang lugar. Para din po sa mga local market, sa mga fish keeper na gusto pong bumili, may bibigay po tayong mga good quality na isda. Pinagkagastusan ko po talaga itong setup ko. Dahil mula bata is passion ko na po talaga ito. Kahit na nasa ibang bansa po ako, nasa puso ko na po talaga ang pag-aalaga ng isda. Pangarap ko din po talagang makapag-produce ng mga good quality na isda at makipagsabayan po tayo sa ibang bansa.
At syempre, I'm very honored kay Sir Bernard na ako po ay inimbitahan na makarating dito. Nagpapasalamat din ako sa mga na-feature natin ng mga profiles na na-i-share nila ang kanilang success stories. At syempre, yung knowledge sharing na talagang advocacy na rin po ng Agri sa Agri na mamahagi tayo, wag po nating ipagdamot ang kaalaman. Let's inspire ang ating mga kababayan, magtulungan tayong mga Pilipino. Sa mga gusto pong magpakabit ng solar system, tawagan nyo lang po ako at o kaya mag-message lang po kayo sa Aquatech. Sasagutin ko po kayo ng walang alinlangan. Ayan. So, pumunta na lang po kayo sa description. Nandyan po ang link ng kanyang page at ang kanyang telephone number. And I'm very happy and proud na isang follower po ng Agri sa Agri ay isang innovator na kayang-kayang mag-set up ng inyong aquaculture setup or inyong farm na solar energy po ang ginagamit. So, agree ka ba sa Agri? Agree sa Agri. Approve! Don't forget to like and subscribe. Bago po matapos yung video, gusto ko lang ipakilala yung clothing line ko. Kung nakikita niyo po Oy. itong suot ko, ito po, may abot po kay Boss Jay na isang t-shirt galing sa Marangya Clothing. Grabe may pahabol pa. So, pagka kayo po ang nagsuot ng t-shirt na ito, rarangya ang inyong buhay. Dahil ang ganda ng pangalan ng kanyang brand. Oh, sakto ata, parang double XL ipeplex na natin to. 1, 2, 3, jump! Woohoo! Ayan, grabe, ang ganda. Oh. So, sakto. Para tayo na yung magkapatid. Ayan, so pumunta po kayo sa description, Marangya Clothing Line, emerging clothing line. Siyempre, ang negosyo na rin ni Kuya. And siguro magiging suki ako dahil mukhang tamang-tama ang fit sa akin nito. So, agree ba kayo sa Agri? Agree sa Agree. Approve.